All right, so first question, situation. Pre-stressed hollow core slabs with typical section shown in the figure are used for the flooring of a library. Properties of the slab are as follows. You have the area. You have, this is the elastic section modulus. Okay. ST means top. Ito naman is SB kapag bottom. So, equal lang daw yung value. Kasi merong ibang mga section na, lalo na pag hindi symmetrical siya vertically, magkaiba syempre magiging S natin sa top tsaka sa bottom. Kasi ang S, if you recall, ano yan that is I over C or moment of inertia divided by C. Where C is the distance of the extreme fiber from the neutral axis. Minsan kasi, lalo kapag T-section halimbawa, T-section, di ba yung neutral axis niya nandito? So yung C dito sa top, ay iba dun sa C sa bottom. And again, yung S ay moment of inertia over C. So kapag top ito, syempre top din dapat to. Kapag bottom ang basis, bottom din dapat to. Okay? So that's the idea. Now, but anyway, ginagamit natin yung elastic section modulus sa computation ng bending stress, 'di ba? In substitute or in alternate or alternative to the formula MC over I, we can also use M over S. Okay? So that is for bending stress. And then you're given A to be 1.2. So this is 1.2 meters. And then B is 200 millimeters. So I can just say that this is 0.2 meter. Okay? So the slab is pre-stressed with 820 kilonewton force at an eccentricity of 63 millimeters below the neutral axis of the section. So, ibig sabihin, yung P pre-stress natin ay 820 kilonewton and yung eccentricity natin ay 63 millimeters. So, we are also given the following: slab weight, superimposed dead load, and live load. So, all in kilopascal. So, ibig sabihin yung mga ito yung superimposed dead load, di ba? May nakapatong na superimposed dead load dyan. Okay, so bali cross-section ito guys, ano? So, W superimposed dead load. Tapos meron ding nakapatong na live load. So, W live load. Ayan. Okay? Kaya lang, take note, naka-kilopascal pa ito. So, para ma-convert yan into kilonewton per meter, you will need to multiply that by the width. No? Ito. Alright? Okay, so the slab is simply supported on a span of 8 meters. Allowable stresses at service load are 2 megapascal for tension and then 15.5 megapascal for compression. And then consider 15% loss in pre-stress at service loads. All right, so first question, compute the stress at the top fibers of the slab at the ends due to initial pre-stressing. So para lang malinaw yung pinag-uusapan natin siya na cross-section, kunwari ito yon. Kunwari yan nga. Ayan yun, di ba? So ano yan, meron niyang length. Yan yung length niya. Tapos simply supported siya. Okay, so simply supported siya. So, bali ang lumalabas, sinasabi niya sa atin na meron daw tayong um, bali lumalabas, meron tayong floor load dito. Ayan. Okay? So, ang idea ulit, yung floor load na yan. So, bali baguhin ko muna to. Dahil nga floor load yan, tawagin ko na lang siya na Q instead of W. Kasi para sa akin, pagka W, parang naka kilonewton per meter na.
Okay, so ibig sabihin para maging floor load siya, I mean para maging uniform load siya acting on the span, so para maging ganito, ma-convert sa ganito. Ganyan. Okay, W. Okay, so gawin ko ng W total. No? So para maging W total yan, so we will need to multiply that yung floor load by this tributary length or tributary width, which is in this case yung A na 1.2 meters. Okay, so lumalabas yung W natin total will be um, floor load dahil sa superimposed dead load plus floor load dahil sa self-weight plus floor load dahil sa live load. So, guys, so pag sinabi nating superimposed dead load, ano, ibig sabihin hindi pa kasama yung self-weight. Okay, kaya kailangan natin isama yung self-weight. And anyway, sinabi naman dito, binigay naman yung slab weight, kaya no problem. Okay, so given naman. Okay, so this is to be multiplied by the tributary width na 1.2 meter para maging kilonewton per meter na lang siya. So, kung gagawin natin yon, so let me just compute. Bali, superimposed dead load is 2, self-weight 2.7, tapos yung live load 2.9, and then times 1.2. So, that's gonna give us a total uniform load acting on the beam to be equal to 2 plus 2.7 plus 2.9 times 1.2. Ayan. So that's gonna give us 9.12 kilonewton per meter. Okay? So that is the one acting. Tapos, by the way, ito yung span tinutukoy dito sa problem. So yung span natin ay ganito. It is 8 meters na simple span. Okay? So now, bale, mangyayari, we have to analyze this in this direction. Kapag dito ka sa direction to nakatingin, no? Kunyari, yung section na yan, dito ka nakatingin sa section na to. O di kaya, ganituin ko na yung pagkaka-cut ko ng section. So, bali, parang gusto ko yung sabihin ay ganito. May section dito. Yan. Section AA. Alright, so pag dyan tayo nakatingin sa direction na, ito yung itsura ng section AA. So, makikita natin, it's just a simply supported beam. So, ganyan lang siya. Okay, tapos ito yung uniform load. And then this is 8 meters. Alright, so ganyan lang siya. So anyway, doon sa unang tanong kasi, and then baliban pala dyan, ilagay ko na rin dito. So dahil meron daw pre-stress ito, merong tendons. So kunwari, ito yung tendons, no? Ang sabi niya naman kasi, ang sabi niya, merong eccentricity na 63 mm. So ibig sabihin, from the neutral axis, ito yung neutral axis, gitna lang kasi symmetrical naman. So, merong distance yung tendons mula doon sa neutral axis. So, kung ito yung neutral axis natin. Okay, so yung tendon natin, potentially, nandito. Yan, kunyari nandyan. Okay? So, meron siya eccentricity na 63. Okay? So ngayon, dito walang ini-specify kung saan ba yung tendon, nasa ibabaw ba or nasa ilalim. So by default, kapag simply supported beam, ang simply supported beam kasi masasubject siya sa positive bending eh. So possible kasi na ang bending ng simply supported beam pag ganito eh, di ba? So the purpose of pre-stress is so that
it will create a negative bending, no, that will counteract yung positive bending. And di ba ang negative bending ganito ang itsura? Alright, so that's why ang kailangan kapag hindi supported beam, maglalagay ka ng force sa bandang ilalim nung neutral axis, sa bandang ilalim para ma-produce niya to. Okay, kaya by default dito, ang tinutukoy niya dito na eccentricity sa below nung neutral axis. Okay, kaya nasa ilalim siya. Kasi kung sa ibabaw mo ilalagay yan, ang mangyayari guys, magpo-produce yan ng positive bending. So, kapag nasa ibabaw, imagine nyo, meron dito, tapos meron dito. So, syempre, ang gagawin niya dito, pag ganito. So, parang tinulungan niya pa yung load, no, na i-bend yung beam natin. Which is counterproductive dun sa gusto nating maging purpose nung pre-stress tendons. Alright? Kaya dito, by default, sa ilalim, no? So, anyway, ito yung tendons natin. Okay? Tapos yung tendon na mag-produce ng axial compressive force. Okay? And according to the problem, it is 820 kilonewtons without losses. No? So, initial yan. Okay, initial. No? So, kasi merong sinabi dito na loss. So, ibig sabihin, mamaya, pag nasa service loads na tayo, we need to subtract 15% of this, no? Sa analysis natin. Anyway, sa unang tanong naman, ang tinatanong lang, what is the initial pre-stress force? Tapos, in-specify na nasa top fiber, no? Sa number 1, top fiber, so sa ibabaw, ano daw yung stress sa top fiber at the ends? So, yung nasa dulo. Okay, due to initial pre-stress force. So, dito sa end, sa dulo, no, bali ito. Okay, so kunwari yun, pamili na lang tayo ng side. Kasi ito na lang. Kaya yung side na yan, near the end. Tawagin ko section BB. So, ang itsura nun, pag pinalaki natin, ganito. Okay, tapos ito yung pre-stress tendons natin. Pinalaki lang natin yung near the end, no? Tapos ito kunwari yung neutral axis niyan. Okay, so bali ito yung cross-section niya dito, no? Hindi ko na kukumpletuhin, ha? Pero parang ganyan yung cross-section niya. Diba? So, ito yung neutral axis. So, yung tendon na to, nandito. Yan, nandyan. Okay? So, anong gagawin ng tendon? Mag-produce siya ng compressive force. Okay? So, mag-produce siya ng compressive force. So, yung initial compressive force na yon, dahil merong eccentricity, ito, from the neutral axis, that will also produce a bending moment. Kaya mangyayari, pag nilipat natin to dito, nilipat natin dyan, no? It will produce an equivalent bending moment M due to the pre-stressing force. At yung moment na yon, due to pre-stressing force, is just P times E. Okay? So, ganyan yung mangyayari. So, ngayon, ang pinapa-analyze ay sa top fiber. No? So, yun nandito. Ito yung top fiber natin. Yan, yung top fiber na. So, bali, ito, pinapa-analyze. Ano daw yung magiging stress dyan? Okay, so dahil nasa dulo tayo, nandito tayo sa dulo, walang effect itong load na to. Kasi kung babalikan natin yung magiging itsura ng moment diagram niyan, di ba? Ang itsura ng moment diagram niyan, ganito lang, zero sa dulo, tapos pa ganyan, di ba? So zero yung moment niya dito. Kaya ang meron lang moment, no, dito sa particular section na to, sa near the end, would be the one that is produced by the eccentric na
compressive force galing sa pre-stress or sa tendons. Okay, kaya bali ganito lang yan. So, in number 1, we will need to calculate the stress at the top, no? Sa near the end. Okay, and then lagay lang ako ng sign convention. Di ba normally ginagawa natin positive yung tension, tapos negative yung compression. Okay, so of course, yung PI in this section, no, with respect to this section, this will produce a compressive force. Dahil compressive force, edi PI over area, negative. Okay? And then, yung MP natin, yung moment due to the pre-stressing force, ang magiging effect niya sa top ay tension. Kaya gagawin natin plus. Moment MP. Tapos yung C natin, bali ito. Ay, supposedly MC over I, di ba? So ito yung C sa top. Di ba? Yan sana yon eh. Pero highlight ko na lang. Over I, di ba? Dapat ganyan eh. Kaya lang, take note nga na ito ay equal lang sa 1 over S sa top. Okay? So, kaya pwede natin i-rewrite yung formula na to is yung stress sa top at the end to be equal to negative PI initial over area plus MP over S top. So, pwedeng ganyan. Okay? So, kasi ito rin naman yung given eh. May given tayo na value to. So, instead na C over I, MC over I ang gamitin, M over S na lang. And all we have to do here to substitute everything for number 1. So, we have negative, yung initial pre-stressing force is 820. We want this in megapascal, kaya i-convert na natin sa Newton at saka millimeter lahat. As for the area, naka-millimeter naman, ito, 1.4 times 10 to the 5. Okay, and then plus, yung MP natin is PE, so 820. Gawin natin Newton. Yung E natin, 63. Okay, over S. So yung S natin ay 6.8 times 10 to the 6. So ganyan. Okay? And from here, we can calculate the stress at the top of the end section. Okay, and that is negative 820,000 over 1.4 times 10 to the 5 plus 820,000 times 63. So ito yung M over S. 6.8 times 10 to the 6. So that gives us 1.74 positive. No? Okay, hold on na. Hindi ako makapagsalat. Ayan. So, positive, 1.74 megapascal. So, the positive sign here means tension. Based on our assigned sign convention. Okay, so therefore, for number 1, our answer would be 1.74 under tension. Okay? Next, determine the resulting stress at the top fibers of the slab at midspan due to the loads and the pre-stress force. So, pinapahanap niya naman ano yung magiging stress. Kailangan kasi guys, kapag naghahanap ka ng stress sa pre-stress na concrete, naka-specify saang section, kumbaga saang part ng beam. Kagaya ditong una, sinabi niya nasa ends. So, ang ina-analyze natin noong una, yung section na nasa dulo. Ngayon naman, ang gustong ipa-analyze is yung section sa midspan. Sa midspan, tapos saan sa midspan? So, saan daw sa midspan? Sa taas. Okay? Sa taas sa midspan, no? So, ano magbabago? Ano mag-iiba? So, ngayon, kung sa section na naman tayo dito, okay, tawagin natin na section CC. Okay? This is for number, number 2.
Okay, so bali, ang i-analyze natin, bali ito. Ayan. So this time, this is 4 meters. Kasi midspan eh. Tapos ito yung tendons natin. So wala namang sinabi na merong tapering yung tendon. So ibig sabihin, nasa ano na siya, constant lang yung eccentricity niya all throughout the span. So nandun pa rin sa 63 at the bottom. And then, meron tayo ditong uniform load. Okay? And then ito yung initial pre-stressing force. So once again, yung initial pre-stressing force na yan, pag nilipat ko dito, okay, magkakaroon tayo ng moment na negative. Okay? So this time, ang pinapa-analyze sa atin, itong top. Yan, yung top na section. So ano ba yung magiging stress dyan? So ngayon, i-analyze lang ulit natin. Ano-ano ba yung mga stresses na magpuproduce dun sa section na to? Sa top. Bali, unang-una, ito, compression. Di ba? Meron kang axial force na compression. Pangalawa, itong moment na to, this will cause a tensile force dito. Ngayon, next, ang tanong, ano pang ibang mga forces na mag-a-act dito? This time kasi, meron na tayo nung transverse loading na W sub T. So, meron ng effect yan. No? So, ang effect niyan, kung, again, kung i-recall natin at kung naintindihan naman natin yung shear and moment diagram, di ba, ang moment diagram nito, ang itsura, lagay ko na dito sa taas, kapag simply supported beam, tapos meron kang downward na uniformly distributed loading, di ba ang moment diagram niyan, ganito. Ayan. Tapos ang magnitude nito, WL squared over 8, di ba? Kung W ito, tapos L ito. So, ganyan yun, di ba? Tapos ang mapapansin natin, yung momentan is positive moment. So, yung meaning ng positive moment na to, yung meaning ng pagiging positive niya, ito, meaning na to, is ibig sabihin, ang bending mo, positive, pag ganyan. Yan yung positive bending. So ibig sabihin, it doesn't have anything to do with the rotation of the moment, but rather it has something to do with the effect of the moment dun sa beam. At ang effect ng moment dun sa beam, pag sinabi mong positive, ay ganito. Naka-smile. So ibig sabihin, ito nasa top will be under compression. Ito nasa bottom will be under tension. Yun yung importante dito na maintindihan. At dahil positive yung bending na magiging effect ng W sub T, ang magiging direction niya ngayon is dapat siguraduhin natin na itong nasa top will be under compression, ito nasa ilalim will be under tension. So anong klaseng rotation yan? Eh di ganito. Tama ba? So ibig sabihin, yung magiging effect na moment nung dahil sa loads, no, loads, ML na lang, no, moment due to loads. So ganyan ang magiging direction pag ganyan. So ibig sabihin, this will be compression, no? Dahil dun sa mga loads. Alright? So, well, yan lahat ng forces acting on that section, no? So we can now compute the stress at the top sa midspan. Okay? So ano yung stress at the top at the midspan? So ganun pa rin, I will assume positive yung tension and negative yung compression. Okay? So of course, yung PI, ano siya, compression siya. So negative, no, PI. Kaya lang dahil meron ng presence ng service load, no, meron ng presence ng load. Sabi kasi dito sa problem, consider 15% loss at service load. So ito kasi meron na tayong loads and the pre-stress force. So kumbaga, i-consider natin ngayon yung 15% na yun. Kaya mangyari, itong PI na to will now become, mababawasan lang ng 15%. So magiging 1 minus 0.15 PI. Okay, over 8. Ayan. Okay, and then, yung MP na ibibigay, yung moment na ibibigay ni MP, lagay ko nandito, no? This is PI times E. Ito naman, this is WTL squared over 8. So, yung moment na ipoproduce ni MP ay negatives. I mean, rather, tension, no? Dun sa top. So, dahil tension, plus. Tapos yung MP natin ay PIE. Pero again, dahil meron ng loss,
So, maglalagay ako ng 1 minus 0.15. PIE over S top. Okay? Sa top. Because we are analyzing the top. And then, lastly, yung moment due to the loads is magiging compression, no? No? Compression. Papunta dun. So, dahil compression yan, so therefore, negative siya. And then, ano yung moment? So, ito yung moment. Okay? So, lagay ko na lang siguro WT L squared over 8 tapos over S sa top. So, yan ngayon yung may computation natin dun sa stress at the midspan na nasa top ng midspan. Alright? So, substitute natin yung values. We have negative. Ito magiging 0.85 na lang. PI is 820. Gawin ulit nating Newton para maging megapascal yung sagot. Over area, so 1.4 times 10 to the 6 plus 0.85, 820, gawin nating Newton. Okay, tapos yung E ay 63 over S. Yung S natin ay 6.8 times 10 to the 6. And then lastly, yung due to load. So WT, so take note, yung WT natin kanina ay 9.12 kilonewton meter. So gusto ko lang i-highlight na dahil ang goal nga natin maging megapascal yung sagot, di ba gusto natin ito ay maging Newton per mm instead of kilonewton per meter. But I believe I already explained before na yung kilonewton per meter saka Newton per mm parehas lang. Kaya 9.12 pa rin yan. So we have 9.12 L, so that's 8, squared over 8 over S. Oo nga pala, meron lang akong konting adjustment dito kasi magiging units nito guys. Actually, wag mo na lang muna pala i-convert ng Newton per mm. Okay? Hindi, pwede naman. Pwede namang i-convert to ng Newton per mm. Tapos kaya lang, ito dapat ay naka-mm. So, dapat 8,000, no? Pwede naman, no? Naka-Newton per mm, tapos 8,000 ito. Or, pwede rin na naka-kilonewton per meter muna to, tapos naka-meter to. So, ang magiging sagot mo ngayon dito, kilonewton meter. So, para maging Newton mm, mag-multiply ka ng 1,000. I mean, 1 million rather. Okay? Para maging Newton mm. Kasi di ba gusto natin megapascal yung sagot. So be careful sa part na to medyo ako as a student before, gets ko naman to, pero minsan nagkakamali akong mag-compute kasi dahil dun sa conversion ng units. Minsan nakakalimutan na i-convert yung units ng isang term into megapascal. Okay, kaya you have to be careful. So again, to explain properly, itong part na to, inassume ko na lang na ito ay kilonewton per meter kasi parehas lang din naman yung Newton, yung kilonewton per meter at saka Newton per mm. Kaya ako nag-decide na ganun ay para itong length na to, gagawin ko na lang munang meter. Para yung magiging value ng moment na to or units ng moment na to ay kilonewton meter muna. And then alam naman natin na para ma-convert ang kilonewton meter sa Newton mm, mag-multiply tayo ng 1 million. Okay? Or, pwede rin na isipin mo Newton per mm to, at kapag ginawa mo yon, you have to make this millimeters. So, you have to make this 8,000. Same lang yon. Ipakita ko na lang mamaya. Okay? But anyway, sa denominator, that is also 6.8 times 10 to the 6. So, calculating this, we would have, actually, edit ko lang to So, 0.85, negative pa rin yan. So, 0.85, same pa rin yan. So, maglalagay lang ako dito ng minus. So ito yung ginawa ko ngayon, no? 9.12 times 8 squared over 8 times 1 million over 6.8 times 10 to the 6. So, ganito siya. So, that's negative 9.25 megapascals. So, the negative sign here indicates that this is under compression. Okay? So, ito yung sinasabi ko kanina. Pwede rin kasi guys na
ang isip ko ditong sa 9.12 ay naka-Newton per mm. So, gagawin ko tong mm. Ayan. Pero dahil ginawa ko ng mm yan, so Newton mm na yan. So, hindi na ako mag-multiply ng 1 million. Ayan. So, same lang din yung lalabas na sagot. Okay? So, yun yung ibig ko sabihin. So, that's our answer for number 2. 9.25 compression. Lastly, determine the maximum total load, including its own weight, that the slab can be subjected to if the allowable stresses at service load are not to be exceeded. So, ano daw yung maximum W dito para yung mga loads, yung mga allowable loads na to in tension and in compression ay hindi ma-exceed, no? Allowable stresses rather. Okay, so we have to check. So, of course, ang nangyayari kasi dahil sa yung normally kung wala naman yang tendon, so normally ang mangyayari talaga sa ilalim yung tension, sa ibabaw yung compression. So, sa tulong ng tendons, minsan nalilesen lang itong tension na to. Okay? So, sa tulong ng pre-stress, nalilesen ito. Kaya, we have to check both, no? Yung top and bottom sa midspan. So, for number 3, note that maximum stresses will occur at the midspan. Bakit? You might ask, no? Bakit? Kita naman sa moment diagram. Ayan, no? Doon mangyayari kasi maximum eh. Kaya doon tayo mag-analyze. Kumbaga, walang sinabi dito sa item sa number 3 na doon ka sa midspan mag-analyze. Walang sinabing ganun. Kailangan lang naintindihan natin na dahil nandun yung maximum bending moment kapag dinrawing mo yung moment diagram niya, eh di common sense dictates that doon ka mag-analyze. Di ba? So doon tayo sa midspan. Okay, so bali parang magiging ganito guys. So para lang siyang number 2. Para lang siyang number 2. Dito, ito yung analysis natin. No? I-adapt ko lang to. Yun nga lang, ang magiging unknown natin ngayon, ito. Itong WT na to. Magiging unknown natin yan. So gusto nating malaman ngayon, ano yung maximum na kaya nitong dalhin na ipapatong mo dito para yung allowable stress sa compression tsaka sa tension hindi malalagpasan. Okay? Now, another note before I proceed, no, before I do the computation. So another note that without the presence of the pre-stressing tendons, no, without the tendons, okay, yung top, kapag simply supported beam, yung top is under compression. While the bottom will be under tension. And like I said nga, sa paglalagay natin ng pre-stressing tendons, ang nangyayari lang ay natutulungan natin yung concrete na hindi masyadong ma-stress sa tension side. Kasi bakit sa tension side yung lagi nating pinag-uusapan? Dahil kung babalikan natin or kung maalala natin from our discussion sa RCD, sa concrete design, ang concrete kasi is very weak in tension. So that's why pine-prevent natin siya na masyadong or ma-overstress sa tension. Kaya naglalagay tayo ng pre-stressing forces. Okay? So kasi imagine nyo, no, tingnan nyo to. Imagine nyo na wala to, wala ito, so wala rin itong moment. So kapag naghanap ka ngayon ng stress, let's say dito sa bottom, no? So bali, as you can see, sa moment na ipoproduce ng load, tension siya, di ba? So bali, wala ito, meron ka lang positive, tapos ito yung magiging stress mo. So magiging tension yung stress mo doon sa bottom. Okay, pero once nilagyan mo nito, so dahil sa bottom, mangyayari, ito ay plus, pero ito, sorry. O tama, ito ay plus dahil tension siya. Tapos dahil sa moment na to, ito ay negative kasi compression siya. Tapos ito rin sa force na to, will also be negative because compression siya. So parang negative, negative, positive. So yung positive natin ngayon, mababawasan. Or yung tension natin ngayon ay mababawasan. So yun yung ginagawa ng pre-stressing tendons. Okay? So, anyway, ibig sabihin, dahil sinabi niya na yung allowable
tensile stress is 2 megapascal. Ito ngayon yung magiging stress natin dapat sa bottom. Dapat ililimit lang natin na yan yung stress natin sa bottom, no, sa midspan. And dahil sa midspan tayo mag-a-analyze, okay, we will just adapt itong number 2. So ano ba yung stresses dito sa bottom sa midspan? Bali dito. So due to PI, ano siya? Okay, so due to PI, compression siya, no? Pero dahil meron tayong pre-stressing loss, we will need to consider that, ha? So we have 0.85 PI over A. Okay? Tapos, dahil dun sa moment na to, it will also produce compression. So, negative ulit. PI E over ST. Okay? And dahil dito sa ML, it will produce tension. So, positive. So, ganyan. So, maging ganyan yung computation natin. Okay? And then we will solve for WT for this case. And take note, dahil ito ay tension, this is positive. Okay? So, lagay natin, ano? Positive 2 is equal to negative 0.85820 Newton over area. Once again, the area is 1.4 times 10 to the 5. Tapos minus 0.85 times 820 newtons times E over S, no? Section modulus, which is 6.8 times 10 to the 6. Alright? And then W sub T. So once again, kagaya lang ng equation kanina, yung W sub T, isipin na lang natin na kilonewton per meter yan. So magiging ano to, 8 squared over 8. Mag-multiply lang ako ng 1 million para maging Newton millimeter over ST. Ayan. So obviously, ang gagawin lang natin is solve natin yung WT. So therefore, the WT here will be equal to, bali ito pa rin yun, no, negative to, kaso ito dapat negative din. And then this should be positive. And then this should be unknown. Ayan. So, ibalik ko lang to sa dati. Pwede rin naman yan, pero ibabase ko na lang sa kung ano yung nilagay ko na equation. Okay, so all equal to positive 2. So, we solve for W sub T. At ang lalabas dyan, 11.42 kilonewton per meter. Okay, pero that's not yet our answer, no? We have to also check yung isa pang allowable stress. Okay, we also have to check isa pang allowable stress, yung sa compression naman. Okay, so dyan muna yan. Basta para hindi ma-exceed yung allowable stress sa tension, dapat yung total load na ipapatong mo dun sa pre-stress beam ay only 11.42 kilonewton per meter. Okay? Pero ngayon, kailangan din natin i-check na sa compression naman, okay, allowable, which is equal to 15, tama ba? 15.5 megapascal. This is given in the problem. Okay? So, etong compression na to will be produced sa top, no, sa mid. Okay? As discussed earlier. So, ibig sabihin, ang mangyayari ngayon dito sa equation na to, actually, ito rin yan. Okay, ito na lang yan. And din yun nga lang, magbabago lang yung mga sign. Kasi ang pinag-uusapan natin, yung top eh. Bali, ito eh. Diba? Yan. Sorry. Ito. Diba? So, sa top, yung PI, compression, so negative. Yung MP, tension, no? Tension yung MP. Tapos yung ML, compression, so negative. Okay? So, ibig sabihin, ito ay negative, ito ay magiging positive. And then ito ay magiging negative.
Okay? And another important note, itong 15.5 dahil siya ay compression na stress, dapat negative yan. And dito kayo pwedeng magkamali pag hindi niyo ito ginawang negative. Kasi dapat yung maging value ng stress dito should conform dun sa convention na sinet natin. Na positive yung tension, negative yung compression. So, the compression kasi ito eh. Ayan, compression siya. Alright, so ganun lang. So, bali mangyayari sa computation natin, negative pa rin to, positive na to, tapos ito ay, ano ba to, negative. And then this should be negative 15.5. Okay, ang lalabas dyan, 14.43 kilonewton per meter. Okay, so ngayon, meron tayong dalawang pagpipilian. Ito yung allowable load para hindi ma-exceed yung stress sa tension. Ito naman yung allowable load para hindi ma-exceed yung stress sa compression. So ano yung mag-govern? So mag-govern, syempre, mas maliit. Di ba? Mas maliit na load. So ito yung mag-govern. Okay, so therefore, this is our answer. Okay, so for number 3, our answer would be letter C. Okay, so that's how we solve this problem.